Alhamdulillah wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin khairul khalqillah ajma'in nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muli mga kapatiran naming tagapagsubaybay, inahatid ko po sa inyo sa araw na ito ang pagbati ng magandang kapayapaan para sa ating lahat. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, sa araw na pong ito muli nating durugtungan ang ating itinalakay kahapon patungkol sa ad-din laysa bir-ra'yi bal bil adillati syar'iyyah, na kung saan sinasabi natin ang pananampalataya, ang agama, ang daan ng buhay sa Islam, ang gawain dito ay hindi kinukuha sa pamamagitan ng pananaw, sa pamamagitan ng palagay ng isang tao o ng isang mangangaral. Datapwat, ang pananampalatayang Islam ay kinukuha ang mga kautusan, ang mga gawain na nakapaloob dito base ika nga sa tinatawag na al-adillatu syar'iyyah. Ibig sabihin, al-adillatu syar'iyyah, mga basihan mula sa Quran, basihan mula sa sunnah ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ijma salaful ummah. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, tulad ng ating sinabi sa nakaraan na kung saan marami sa mga Muslim nagkakaroon ika nga ng hindi pagkakaintindihan dahil sa may ilan, hindi naman natin sinasabi marami, ngunit may mga ilan sa mga pantasin sa Islam na nagsasabi ang isa ay nagkamali at ang isa naman sinasabi niya na siya ay hindi nagkulang dahil ang kanyang sinabi ito ay pananaw mula sa isang mangangaral, o kaya ang isang gawain na kanyang sinabi kaya siya pumanig sa ganitong kalagayan, kaya kinuha niya ang isang kalagayan dahil sa sinasabi niya ang bagay na ito ay may khilaf. Nagkakaiba ang pananaw ng mga dalubhasa sa pananampalatayang Islam. So muli po, i-remind natin, sa Islam, hindi pinapahintulutan ang tinatawag na pananaw ng isang tao, pananaw ng isang mangangaral sa Islam. Hindi maaari ilagay ang pananampalatayang Islam base lang sa isang palagay ng isang tao. At doon sa sinasabi natin, hindi pwedeng baguhin ang ating salita, hindi na po pwedeng itama ng isa o maliin ng isang ating salita dahil ang isang gawain ay nagkaroon ng khilaf, nagkaroon ng diskusyon patungkol dyan. So tayo po ay may mga taga-pakinig. Kung may khilaf po ang isang mas'ala, ang isang gawain, nagkaroon ika nga ng mga diskusyon patungkol dito, bilang ikaw na isang mangangaral, kung saan yung kinuha mo, kung saan yung tinindigan mo, ibigay mo ang dalil. Kung bakit yun ang sinunod mo. Ibigay mo, ipakita mo ang dalil, naging dahilan, bakit ito ang pinanghawakan mo. At yung isa naman na nagsasabi doon sa khilaf, dahil sa khilaf, ibig sabihin, mayroong pagkakaiba. Ibigay niya rin ang dalil niya, ibigay niya rin ang basihan niya mula sa Quran, mula sa Sunnah, mula sa ijma salaful ummah, at yung mga nakikinig, sila ang tumimbang doon sa mga sinabi ng tinatawag na ng mga mangangaral na may khilaf sa bagay na yun. Sila ang tumimbang saan ang mas yatmain kulubahum, saan yung mas naging mapanatag ang kanilang mga puso sa gawain na yun. Hindi po pwede sabihin lang natin pananaw ng isang sheikh o kaya ang bagay na yan khilaf. Kahit may khilaf, sigurado ang bawat isa may pinanghahawakan na dalil. Pero hindi tayo pwedeng tumakbo matapos na ang isang salita dahil nagsabi tayo khilaf. At sinabi rin natin, nabanggit natin, al-ulama yuhtajju laha wala yuhtajju biha. Ang mga ulama, ang kanilang mga salita, nangangailangan ng patibay bago natin ito panghawakan. Ang patibay na ito mula sa Quran, mula sa Sunnah, mula sa ijma salaful ummah. Ngunit kung ang mga alim, kung ang mga ngaral o isang ustads o kung sino mang tao nagsalita lamang base sa kanyang sarili, base sa kanyang pananaw, base sa kanyang palagay,
huwag po nating panghawakan dahil hindi siya ang ating basihan. Hindi siya ang ating saligan. May saligan tayo na kung saan doon tayo humawak. Kaya nabanggit ni Imam Shafi'i rahimahullah, ajma'an nas ala anna man istabana lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yada'ha liqawli ahadin minan nas. So, si Imam Shafi'i ay nagsabi, kahabagan nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagkasundo sabi niya ang lahat ng tao na kung saan, kung sino man ang nagsasalaysay, sino man ang nagpapaliwanag sa isang gawain o pamaraan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagpapaliwanag siya ng isang gawain, lalo't higit kung sunna ito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi minamarapat sa kanya na kung saan ang gawain ito sasabihin niya, sinabi ito ng isang tao. Hindi mo pwedeng ikabit ang salitang yaon doon sa isang tao para yung mga nakikinig, yung mga nagalumihanan, nagkakaroon ng pagdududa, hindi naging panatag ang puso nila, doon sa sinabi mo, kagad-agad sinabi mo, dahil yan sinabi ng isang tao. So, ika nga, naintindihan natin sa sinabi ni Imam Shafi'i, ang tao kapag nagsalita ng isang salita o nagpaliwanag sa isang salita, hindi niya po pwede ilagay yung salita na yun na sinalita niya, na ito ay sinabi ng isang tao. Kung sinabi ng isang tao, ibigay mo yung salita ng tao at ibigay mo rin ang dalil kung bakit niya sinalita. Kung ano ang naging basihan niya. Kung sheikh man siya, sabihin mo sinong sheikh na ito. At anong kitab, anong batayan ang pinagbatayan niya para masabi din natin sa ating mga tagasunod, sa ating followers, na ang bagay na ito na dapat din nilang panghawakan. Tandaan po natin, ang mga nakapag-aral, kapag siya ay nagsalita, tiyak, panghahawakan ito ng mga tao. Pero ang nakakalungkot, kung nagsalita lamang tayo, na wala tayo naging basihan, base lamang sa ating pananaw, base lamang sa ating palagay sa isang gawain. Tulad ng nasabi natin, al-a'imma, kulluhum nasahun nas, wa awsuhum bittiba al-adillatu syar'iyyah min al-kitab was sunnah wa ijma' salaful ummah wa an la yuqaddim qawlu ahadin minan nas. Itong a'imma na pinagkukuhaan natin ng ating madhab, at ako po sa aking sarili, mas higit sa aking mga gawain na aking ginagawa, maliban lang kapag nakakita ako ng malaking patibay, ang higit po na mga gawain na aking ginagawa, dito ko kinukuha sa madhab ni Imam Shafi'i. Maliban lang kapag nakakita tayo ng nakakahigit na dalil, yun ang ating kinukuha. Kaya itong mga a'imma, lalo't higit ang a'immatul arba na ating pinagkukuhaan ng ating madhab, maliban sa Quran, sa Sunnah, ijma'ul salaf, sila ay nasahun nas. Sila ay nagpayo sa mga tao at sila ay nagbilin. Ang bilin nila na kung saan sumunod daw tayo sa tinatawag na al-adillatu syar'iyyah. Sumunod daw tayo sa Quran. Sumunod daw tayo sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sumunod daw tayo sa pinagkasunduan ng mga sinaunang mga tao na nakaalam sa Islam, ng mga sahaba. Wa an la yuqaddim, at huwag daw natin lagi ang iuna. Dahil tayo ay humahanga sa isang sheikh, humahanga tayo sa isang mangaral, iuna natin ang kanilang salita. Samantala, hindi man natin nakita sa mga sinabi nila na mayroong dalil mula sa Quran, mula sa Sunnah, o wala tayong narinig. Maliban sa sinabi niya, ito ay aking pananaw, ito ay aking palagay lamang. Huwag mo sabi niyang iuna yung salita niya kaysa Quran. Lagian natin ilagay sa unahan natin, bilang basihan natin ang Quran, ang Sunnah, ang mga sahaba, at hindi ang salita ng kung sino man, kahit mga ngaral pa siya sa Islam. Tandaan po natin, sinabi nga ni Ali radiyallahu anhu, law kana ad-din bir-ra'yi lakana asfalul khuffi awla bil mashi min a'lahu. Sinabi ni Ali radiyallahu anhu, kung itong agama, sabi niya, sa pamamagitan lamang ng opinyon, ng pananaw, ng palagay, talaga namang sabi niya, nakakahigit yung pagpunas ng khuf, ibig sabihin sa panahon na walang tubig, pag tayo ay nagwudo, hinahaplos natin ang itaas ng ating paa, dito sa ating talampakan, sa taas niya. Kung sana sabi niya sa opinion lang, sa palagay lang, sa pananaw lang, mas kahigit-higit sabi niya na kung saan haplusin mo sa iyong bandang ibaba, kaysa yung bandang itaas. Pero sabi niya, ang pananampalataya hindi sa pamamagitan ng ar-ra'yi, pananaw, opinion, datapot sa pamamagitan ng basihan. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, sundin natin ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, ittabi'u
ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ittabi'u, pakasundin ninyo kung ano ang ibinaba sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano ang ibinaba, ipinanawag, ipinahayag ng inyong Panginoon. Hindi lingid sa ating kaalaman. Sinabi ni Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, na kung saan kinumplito, pinaging ganap na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pananampalatayang ito. Ang mga katanungan, ang mga pangailangan, ang mga gawain, ang mga alituntunin, tunay ng ganap sa pananampalatayang Islam. Hindi na kailangan dagdagan pa o bawasan. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tattabi'u min dunihi awliya. Huwag na huwag daw tayong sumunod maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mga hinahangaan nating tao. Huwag natin sila sundin. Ang sundin natin kung ano ang ipinahayag sa atin ni Allah, kung ano ang ipinahayag sa atin ng sugo ni Allah at ng kanyang mga sahaba, ng mga salaful ummah. At lagi din, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, huwag nating kalimutan sa sandaling nagkaroon tayo ng tinatawag na hindi pagkakaintindihan. Iwasan muna natin ang tinatawag na pag-aalipusta. Lalo't higit, kahit gaano pa natin kamahal ang isang mangangaral, pagmuni-munihan muna natin ang kanyang binitawang salita. Baka naman, dahil hindi siya maksum, maaari siyang magkamali. Hindi dahil nagkamali siya, pati sa pagkakamali niya, tinitindigan pa rin natin. At doon din naman sa mga kapatiran na nakakita na kung saan nakita nila mali ang kanilang kapatid. Naway wag po natin kaagad-agad, lalo't higit ang ating mga followers na sasabihin, napakababa ng isang tao, walang inabot ang isang tao. Kaagad-agad sasabihin natin, yurakan natin ang pagkatao niya. Ibigay natin ang tamang basihan, ang tamang paniniwala, para yung ng taong nagkamali, matanggap niya na siya ay nagkamali. Pero kung sasabihin lang natin, mali ang sinabi mo, nagkulang ka sa sinabi mo, ngunit hindi mo naman naipakita kung ano ang tamang basihan. Kaya mo nasabi na mali ang sinabi niya, at dahil sa sinabi mo mali ang sinabi niya, dahil ang mga followers nila ng bawat isa ay hindi na rin nag-isip, kagad-agad nagbangayan. So ang isang mananampalataya, lagian siyang maging mahalumanay muna. Kailangan niyang pag-aralan kahit malapit pa ang loob niya sa isa. Kailangan niyang timbangin. Yanzur, wa yata'ammal, wala yastajil. Titingnan niya muna. Pagmunimunihan niya muna. Pag-aralan niya muna. Huwag siyang magmadali na kung saan kunin niya kagad dito. Dahil magkaiba sa paniniwala ng isa, kagad-agad sabihin niya mali ang isa. Tingnan muna natin ang bigat ng bawat basihan ng bawat isa sa kanila. Kaya, merong paalala si Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin lahat ito. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kung tayo ay nagkaroon ng tinatawag na hindi pagkakaintindihan, nagkakaroon ng diskusyon sa isang bagay, ano ang ating gagawin? فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ. Ibalik natin kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibalik natin sa Quran. Ibalik natin sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung tayo nga ay nagkukulang. Dahil tunay mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ang agama na ito ay kumplito na. Wala yakul. Yung aya na ito, yung aya na فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Nga, dito parang sinasabi sa isang tao, walam yakul ahad, rudduhu ila khawatirikum wa ahadith kulubikum. Hindi sinabi dito, kapag nagkaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan, diskusyon sa isang bagay, babalik tayo sa kung ano ang pumapasok sa ating isipan. Hindi sinabi dito kung nagkaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan, nagkakaiba ang ating pananaw sa isang bagay, na bumalik lang tayo kung ano ang nararamdaman ng ating puso. Hindi sinabi, rudduhu ila khawatirikum wa ila ahadith kulubikum. Hindi sinabing ganun. Ang sinabi, farudduhu ila Allahi war Rasul. Yun ang sinabi, bumalik tayo kay Allah at sa kanyang sugo. Bakit? Dahil si Allah sinabi niya kumplito ng agama. At ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, sinabi niya na ito ay sinalaysay ni Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ba'atha Allahu min nabiyyin illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum
wa yunzirahum syarru ma ya'lamuhu lahum. So ito yung sinabi ni Allah subhanahu ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Maliban doon sa aya na sinabi ni Allah, ganap na ang pananampalatayang Islam, sinabi pa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng hadis ni Abdullah bin Amr na kung saan sinasabi ng dalawang nila, nagsabi ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang papuri at kapayapaan na napa sa kanya. Ma ba'atha Allah, walang isinugo, walang ipinadala si Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga propeta, kung hindi karapatan sa kanya na kung saan ipaliwanag niya ang katotohanan na nararapat lamang malaman ng kanyang umma. Lahat ng katotohanan na maaari nating malaman o lahat ng katotohanan na nagdadala ng kabutihan na dapat malaman nating mga tao, dapat ituro ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa atin upang atin itong maisagawa, maitaguyod sa ating buhay o mapaniwalaan ang bagay na ito. So ibig sabihin, ika nga, lahat ng kabutihan ipinaliwanag ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang nalalaman. Wa yunzirahum syarru ma ya'lamuhu lahum, at balaan niya ang kanyang mga umat sa mga syar, sa mga masasama na maaaring masalita nila, magawa nila, para malayuan nila ito. Ito ay niriwayat ni Muslim. At sa isang hadis pa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ma min shay'in yuqarribukum ilal jannah illa wa qad haddathtukum bihi. Walang bagay, ika nga ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, walang bagay na kung saan naglalapit sa atin sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi ito ay kanyang isinalaysay sa atin. Wa ma min shay'in yub'idukum minan nar illa wa qad haddathtukum bihi wa qad haddathtukum anhu. So ibig sabihin at wala ring bagay na kung saan mailalayon ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga umma doon sa apoy ng impyerno na inihanda sa mga makasalanan kung hindi ito isinalaysay ng mahal na propeta, para maiwasan natin ito, para maiwasan. So ibig sabihin, hindi po pwedeng sasabihin ng isang tao ang isang gawain o ang isang paniniwala base lamang sa sinabi ng isang sheikh, o kaagad-agad sabihin niya ikhtilaf at hindi niya na ibinigay ang batayan ng bawat isa doon sa nagkhilaf. Para tumahimik ang tao, sabihin natin khilaf. Para tumahimik ang tao, ituro natin ang isang sheikh. Kung totoo sinabi ng isang sheikh, sabihin natin ang pangalan niya at sabihin natin ano ang dalil na ibinigay niya para masabi natin na itong gawain na ito ay pinapahintulutan, na itong gawain na ito ay halal, itong gawain na ito ay fardo, itong gawain na ito ay wajib, itong gawain na ito ay makruh, itong gawain na ito ay haram. So bago natin sabihin ganun, dahil yun ang karapatan ng ating mga tagapakinig, karapatan yun ng mga Muslim na marinig sa atin. Tulad sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Kul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Sabihin mo, O Muhammad, ibigay ninyo ang inyong patibay. Ito yung panahon na kung saan sinabi nila na ang Hudyo at Nasara lang ang mga kapasok sa paraiso. Kaya sinabi ni Allah, sabihin mo, Muhammad, ibigay ninyo, ilatag ninyo ang inyong patibay kung kayo ay nagdadala ng katotohanan. Kaya kung tayo ay nagdadala ng katotohanan sa ating mga sinasabi, sa ating sinasalita, ilatag natin ang mga adillatu syar'iyya, yung mga basihan. At ang basihan na ito, ang ating pinagkukunan ay Quran, sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, o ijma salaful ummah. Yun ang magbibigay kapanatagan sa bawat isa sa atin. So kung ikaw ang isang tao na nakikinig, followers ka, huwag ka agad-agad, kung nagdududa ka, kung nag-alinlangan ka, nag-alumihanan ka sa isang salita, sa isang gawain na nabanggit ng pinakamamahal mong mangaral o sheikh, huwag na huwag kang mag-alinlangan na tanungin siya ano ang patibay niya sa kanyang sinabi. At hindi dapat makontento ang isang tao dahil sa sinabi ng isang mangaral, base ito sa aking pananaw, base ito sa aking palagay. Dahil ang opinyon ay hindi pinapahintulutan. Dapat kinuha natin ito sa nusus. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, inutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, tanungin natin ang mga ngaral na ito. Ano ang patibay nila? Para sabihin nila ang kanilang mga salita ay makatotohanan. Sa sandaling wala silang ibinigay, tulad sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung hiningian mo, wala silang ibinigay. Nang sinabi mo, Kul hatu burhanakum, ibigay ninyo ang inyong mga patibay. Kung ibinigay nilang kanilang patibay, pag-aralan natin kung umaakma ba doon sa sinabi nila. Ngunit, ika nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَأَلَمْ أَنَّ مَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung sakali sabi niya, hindi sila nagbigay tugon nang hiningi mo
ang patibay mula sa kanila? Pakaalalahanin mo, sabi niya. Pakaalamin mo. Itong mga tao na ito na nagsabi ng kanilang opinion, nagsabi ng kanilang palagay, nagsabi lamang ng kanilang pananaw. Ano ang ika nga ni Allah subhanahu wa ta'ala? Annama yattabi'una ahwaahum. Ang mga tao na ito, wala silang sinusunod kung hindi ang kanilang mga sariling kapusukan, sariling mga kagustuhan lamang. Kaya dito, sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa man adallu. Sino ba yung mga nangaligaw? Yung mga sila, mimman ittaba hawahu, yung mga sila na kung saan sinunod lamang nila ang mga kagustuhan nila, ang mga pananaw nila, ang mga opinion nila, na kung saan ang mga opinion ito, ang mga pananaw na ito, walang patnubay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, bilang panghuli, iiwan ko sa inyo ang sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatu Nabihi sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, iniiwan ko sa inyo ang dalawang bagay na kung saan kung inyo itong pinanghawakan, hindi kayo maliligaw magpakailanman. Ano yung dalawang bagay na ito? Kitab ni Allah, ang Quran, at ang sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Naway, kung mayroon man po akong pagkukulang, kung mayroon man akong nasabi na mali sa inyong pandinig, o nagkamali ako sa aking mga sinabi, sa aking itinalakay, maaari niyo pong itama sa akin at tatanggapin ko po dahil karapatan po ninyo at karapatan ko rin sa aking kamalian na na itama ako. So, kung mayroon man po kayong nakuhang aral, ito ay patnubay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kung mayroon man po kayong nakitang kamalian o pagkukulang sa akin, maaari ito ay mula kay syaitan. Wa akhiru da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.